Welcome po muli sa ating gawain and at this very moment po ay tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Okay, so alam naman po natin we are on the series right now. Welcome din po sa mga kasama po natin sa Zoom. At bago po tayo mag-start, since kung napapansin niyo po, medyo malalalim, di ba, yung mga subject natin. Sa mga first timer po, mamaya i-explain ko po. But sa mga nakadinig na ng mga unang series, malalim hindi, mabigat, naintindihan lang. Okay, so one of the things na dapat po nating malaman today is yung mga deeper meaning on a certain scenario sa Bible. So which means, yung initial nating nakikita, it has a deeper meaning pag pinag-aralan pa natin. Pero bago niyan, I just would like to pagganahin muna yung ating mga isip in relation sa ating topic. I want you to answer. I want you to give me yung nararapat na meaning or ano yung ibig sabihin ng ganitong words. Okay? Bigyan ko po kayo ng 5 seconds. Ano po ang ibig sabihin yan? Yung makakahula, may isang sakong noodles. Isang sakong noodles. 5, 4, 3. Huwag po kayo tumingin sa akin. Dito po kayo tumingin. 2. Wala. Guess. Okay. Example na po para magkaroon na po kayo ng idea. Last but not the least. Okay. Tama, di ba? Okay. Tingnan natin yung mga susunod. Pagkaya na. No. Malapit na pero hindi. 5. Are you in trouble? Are you in? Kasi nasa loob siya, di ba? Okay. So try to visualize kasi maya-maya, yan po yung mangyayari. Yung initial na nakikita natin, hindi yan yung unang meaning niya. So meron siyang deeper meaning. Eto. Ay, ang dali lang. Ang dali lang pero malapit pero hindi. Hindi siya who is in charge. Ano na? Hindi siya who is in charge. Hindi. Five, 4, 3, 2, 1. Who's in charge? Kasi dalawa. So hindi siya who is in charge. Okay. Last. No. 5, 4. Sige, inom muna ako. 3. 2. Wala pang may nakakuha. Yung are you in trouble pa lang. 1.5. 1.4. Hindi. 1 and 0. Long time no see. Mas mahaba yung time kaysa sa letters. Long time no see. Okay, kung bakit ko po yun kung bakit ko po yun pinapagawa sa inyo, because sabi ko nga kanina, darating yung punto na once madidiscuss na natin yung message, mapapaisip tayo. Kailangan nating pagganahin yung ating isip, hindi initially na kung ano yung nabasa natin, that will be, yun na yung magiging meaning nun. So we are now in the book of Acts.
Yung Book of Acts ay nasa sa mga bago po. Ito po ay nasa New Testament. Dalawa po yung ating part ng Bible. The Old, which has 39 books, and the New, which has 27 books. And particularly, tayo po ay nasa series ng libro ng Acts. Pag binasa nyo po dyan sa Bible nyo, nakalagay po dyan, The Acts of Apostle. Pero kapag binasa nyo siya totally, it will be the Acts of the Holy Spirit through the Apostle. Okay? So, sa mga bago muli po, i-review lang po natin ng konti. So, the first chapter po niyan, sa chapter 1, ito po yung ascension ni Jesus Christ. So, nag-ascend siya. Anong Tagalog ng ascend? Umakyat? Ha? Oh, okay. Yun. So, nag-akyat siya. Umakyat siya sa Mount Olive. Yung Mount Olive is isa po sa mga lugar near sa Jerusalem. Yung bundok ng Mount Olive, meron po yung 3 summit. Pag sinabi natin 3 summit, meron matataas na lugar. So yung lugar na yun is either doon siya. Yung Mount Olive, katabi lang yan mismo ng Israel. Kaya hindi kaya pwede lumayo. Pagkatapos ng temple, let's say ito yung temple. Diyan lang yan kasunod ng temple. It's just 2 to 3 kilometers away. Nandun na yung Mount Olive. So doon umakyat, doon nag-ascend si Jesus Christ. So ang kasunod niya na event, pagkatapos ng pag-ano ni Jesus Christ, bumaba na yung mga disipulo. So pagbaba ng disipulo, pumunta sila sa upper room. Yung ginawa nila sa upper room ay nanalangin. And they wait for the coming ng banal na espiritu. So, pero bago dumating ang banal na espiritu, they need to choose one more disciple. Kasi namatay na si Judas. Okay? So, nung namatay si Judas, kailangan may pumalit. At yung pumalit na yon ay si Matthias. So, si Matthias, alam nyo naman po yun, drinolats nila. Nagpalabunutan po sila. Pero kapag tinignan natin yung Bible, pinanalangin muna nila bago sila pumili ng disipulo. Then after that, yung event na yan, few days after, here comes the day of the Pentecost. So, naalala nyo po, kung Sunday si Jesus Christ namatay, diba Friday siya namatay, Sunday siya binuhay. If you will add 50 days on that, pag inad mo yung 50 days na yon, that's where this Pentecost happened. So, ano yung po nangyari dito? Nangyari po yan yung baptism of the Holy Spirit. And then, nagsalita po sila ng tongues. After that, yun na po yung sermon ni Pedro which was discussed by Ate Sally last time. Ngayon, nadinig nyo naman po kanina yung ating Bible reading which pertaining sa Acts 22 to 36, which is the first sermon ng kanyang apostle. Tatandaan nyo po yung 3.5 years si Jesus Christ na nag-mission, hindi po nag-sermon yung mga disipulo. Only Jesus Christ. Okay? Ngayon, ito yung unang sermon ng disipulo, pinangunahan niya ni Pedro. Okay? At since unang sermon po yan, pinangunahan ni Pedro, tayo po ay tumayo at basahin po ito natin. Acts 2:22 to 36. Ngunit pinalaya siya ito ang sinabi ni David. Sapagkat alam ko pong hindi nyo rin
lubos ang aking kaligayahan. Na hindi siya at hindi nabulok ang kanyang katawan. Iniluklok siya sa kanan ng Diyos. Pagkat hindi si David umupo ka rito sa aking kanan. Kaya ngayon, ayan, medyo marami-rami po tayo ngayon. Buti na lang, hindi tayo siksikan. Lagyan na lang ng konting sabaw, sardinas na. Sige po, settle. Dagdagan na lang natin yung upuan sa likod. Sige. Sa mga lalaki, ano na lang muna. Standing ovation. Sige po. Ang ating pong series, ay ang ating pong title pala, is Exalting Christ, the First Gospel Sermon. Sino na po nakapag-sermon sa isang simbahan? Sa mga baguhan? Nag-sermon na po ba kayo? Madalas ako nakakadinig sa kwarto. Ay, iba pala yun. Iba yun. Sa panambahan, sino nang nakaranas mag-preach? Maliban po sa mga datihan na dito sa BNE. Sa mga bago po, wala pa? Gusto nyo? So sige po, ating pong papag-aralan ngayon yung pagdakila sa kay Kristo at yung topic niya, ang unang ebanghelyong pagpipreach, sermon. Sermon. So, let's try to start it now. So, yung una pong point natin, it will be the life of Jesus. So, balikan po natin kanina yung verse 22. Okay. Mga kababayan kong Israelita. So, si Peter po nagsasabi. Si Pedro nagsasabi, mga kababayan kong Israelita. Kasi Israelites talaga siya. So, hindi sa Gentiles. Hindi siya nasa labas ng Israel. Makinig kayo sa akin. Pinatotohanan ng Diyos sa inyo na si Jesus na taga Nazaret. Okay. When we say si Jesus na taga Nazaret, kagaya nga po nung sinabi ni Pastor Mike last time, kapag ikaw ay taga Nazaret, medyo unrecognized ka. Medyo yung lugar nyo is hindi matao, hindi siya nanggaling yung mga popular na mga tao. Parang yung lugar nyo, walang contribution. Kasi yung land area ng Nazareth, it was just a very small town. Very small town lang siya na kapag kinumpare mo siya sa land area, parang 8 basketball court. 8 to 10. Gano'ng kalaki yung basketball court? Tanungin niyo po si Badlis na sa likod. Okay, yung basketball court, so 8. Hindi siya ganong kalaki. Tapos valley pa siya na medyo bulubundukin. Yung area na yon medyo hindi siya nararapat na tirhan ng maraming tao because yung bakilid, anong tawag sa bakilid? Mabangin. Sorry. Mabangin. Okay. At located siya dito sa taas. Malapit sila dito sa area na to. Okay. So, yung Mount Tabor na yan yung nagiging rason kung bakit siya medyo mabangin. Kasi nasa gilid siya. Tapos at the same time, yung mga walang kilalang
tao sa Nazareth na yan because nga hindi nga siya talaga pinanggagalingan ng mga mayayaman tao, ng mga ma-influential na tao. At yun ang sinabi ni Pedro, si Jesus na taga Nazareth. Ngayon kung magtataka ka, bakit yung mapa ng Israel on the first century ganito, tapos pagdating dito, ito yung current, ito yung ngayong niyang sitwasyon. Kasi po, pag tinignan niyo po yung nangyari sa Israel, lumiit po siya. Mas malaki yung land area niya dati. Pero yung nangyari doon is sinakop sila, di ba? Nung sinakop yung Israel, diaspora yung tawag doon, kumalat sila sa buong mundo. Wala silang sariling lupa. After po niyan, yung 70 AD, kumalat na sila, nagpunta sa Europe, nagpunta sa Africa, nagpunta sa Egypt. Yung nangyari after 1948. Yung 1948, then nagkaroon na ng tawag doon, pagkilala sa bansang Israel. So between 70 AD hanggang 1947, walang Israel sa mapa. You get the point? Okay. Ngayon, puntahan pa natin yung Nazareth. Pag sinabi po nating Nazareth din dati, hindi siya ganun kakilala sa lugar nila. So whenever people will say, ay, taga Nazareth, it doesn't count. Parang wala siyang value kumbaga. Pero si Peter nagsabi dito na si Jesus na taga Nazareth. So meaning, ine-emphasize niya sa mga taong pinagsasabihan niya na yung tao na to, taga Nazareth ito. Ay sinugo niya nang gumawa siya ng himala, kababalaghan at tanda sa pamamagitan ni Jesus. Anong una pumapasok sa atin sa himala, kababalaghan at tanda? Sa English ay yung TB Noli de Castro na Magandang Gabi Bayan. Kababalaghan. So these are the miracles, the signs and wonders. Okay? So let's try to check kung ano yung ibig sabihin ng signs ng miracles, ng signs, saka wonders. Pero bago nyan, if yung isang tao has that capacity to do the miracle, saan niya kukunin yung kapangyarihan na yon? Hindi ka pwedeng na parang sabihin mo lang na sa'yo yun ang galing, yung nakaya mong bumuhay ng patay. Hindi mo pwedeng i-claim na I have this power. Dapat may pinanggalingan yung power mo. Tama? May pinanggalingan yung kaalaman mo kung saan mo yun nakuha. Okay, so sabi dito, does the sign, wonders, and miracles inapprove ba yun ng Panginoon? So yung ginagawa ba ni Jesus Christ, inapprove ba yun ng Panginoong Ama o ng Diyos Ama o gawa-gawa niya lang? Sabi sa John 5:19, kaya sinabi rin ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang anak ay walang magagawa kung sa sarili lamang niya. So sinasabi dito na si Jesus Christ, He can do nothing kung sa Kanya lang. Maliwanag? Ginagawa niya ang nakita niyang ginagawa ng Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama, ay siya rin ginagawa ng anak. So dapat merong munang magsasagawa. Meron muna magpaplano. So si Jesus will be the one to execute the plan. Yung nangyari is ipinakita ng Diyos Ama sa anak kung ano yung kanyang plano at kung ano yung ginagawa niya para gagawin yun ng anak. Sunod, pinatunayan ng Diyos Ama sa anak and then ang Diyos anak na pinakita sa katawang tao. So those miracles, yung mga miracle na yun na ginawa ni Jesus Christ, maya-maya babanggitin po natin, lahat yun ay aprobado at sinugo ng Ama na gawin mo ito. Kung ano man yung ginagawa ng Ama, yan ay yung ginagawa ng anak. Medyo mabigat? Sige lang po, papagaanin natin maya-maya. So let's try to see what is the miracle. Or miracles pala. Are supernatural events that cannot be explained by natural law. Basahin ko na lang. Understood as interventions by God into the natural world. Sa Tagalog, kaganapan na hindi normal sa ideolohiya ng tao.
So these are the things na nag-a-against siya sa natural law. Okay, pag sinabi po nating natural law, yung sugat, natural yan, na kapag nasugatan ka, pag medyo wala ka pang diabetes, maghihilom yan. It's normal. That's the natural law. Yung buhok, natural yan, nahahaba yan. Hindi yan paikli. So, sorry po sa mga hindi po makakarelate. Sorry. Sa mga may buhok, 'di ba? Pag ginupitan, after few days, hahaba yan kasi natural law. Tama? Pero yung miracle, makaganapan na hindi normal. Makaganapan na hindi normal. Now, science. Ay, alam niyo yung science? Anong kadugtong niyan? Technology. Science and technology. Science. The meaning or message a miracle conveys, always pointing to the spiritual truth of God. Ang mensahe na gustong ituro patungo sa spiritual na realidad. So pag nakaranas ka ng miracle, pag nakita ka ng miracle, ano yung signs nun? Yung gusto niyang ituro, yung perceive mo, paano mo siya maintindihan. Then, yung wonders, ito naman, yung nagtataka ka, nagugulat, nakakakuha ng atensyon dahil sa kahangahangang katangian ng nangyari. So, you see, nakita nyo, hindi sila magkaparehas. So, kung ano yung mararamdaman mo, wonders yun. Kung ano yung tinuturo sa'yo, signs yun. Kung ano yung naganap na miracle ta yun. Intindihan? Now, bigyan natin ng example. Sa time ni Jesus Christ, pumunta siya sa Bethesda. Yung Bethesda na yon, may pool yon. May pool. Hindi bilyada, yung pool na tubig. Yung pool na tubig. Ano lang yan? Kung yung temple dito, nasa right side, yung Bethesda. So, yan, parang ano yan? Parang nagiging pinupuntahan nila para magpa-heal sila. So, kung meron silang sakit, pupunta sila doon, lulublob, aahon, and then some of them were healed, but most of them were not. So, pumunta doon si Jesus Christ kasi merong 38 years old na tao na inborn na hindi siya makalakad. Yung ginawa niya, instead na pumunta siya, palublubin niya sa tubig, sabi niya, rise up and walk. So for 38 years, hindi siya nakakalakad. Pero nung sinabi ni Jesus Christ, rise up and walk, miracle po yun. Kasi for 38 years, hindi siya nakakalakad eh. Ano pa? Yung Lazarus, bring back to life. Si Lazarus, nasa tomb na. Nandun na sa ano? Tomb? Hindi. Yung tomb. Puntod. Nasa puntod. Nasa loob na siya mismo ng kuweba na yon. Sarado na yung bato niya. Meaning, naka-mummified na siya. Nakahiga na siya. Dahil 4 days na siyang patay. 4 days na siyang patay. And yung pagiging patay, imposible naman na nakakahinga ka pa. Imposible naman na yung mga organs mo ay gumagana pa. Pero nung sinabi ni Lord, halika na Lazarus. Kasi imagine, yung miracle na yun, na nandun na sa libingan, kung sa ating kapanahunan pa, nasa ano na kabaong? Ay, hindi pala. Yung box. Nicho. Nasa nicho na siya. Ilonggo kasi ako eh, kaya hirap. Niloka. So yung nicho, nasa loob na siya. Just imagine nasa nicho na siya. Tapos pinabangon pa siya ng Jesus Christ. So yung miracle na yon. And then, yung first miracle, yung wedding. So just imagine na lang. It violates the natural law. Kasi kung gusto mong gumawa ng wine, dapat it will take days yung fermentation. So gumagawa ng sadiki. Ngiti-ngiti. Okay. It will take time. Tama? Yung fermentation process, araw yon. Pero si Jesus Christ, from tubig, automatic niyang ginawang wine. So, is it a miracle? Yes, because it violates the natural law. Ano pa? Feeding of 5,000 men. Ano yung ginamit dito? Siyempre, tatakpan ko. Nakikita yung tinapay eh. Ano pa? Ilang tinapay? 5. Ilang isda? 2. Paano na-feed yung 5,000 na lalaki kung 2 tinapay lang? 2 isda, tsaka 5 tinapay.
Paano na-feed? Kasi may blue ribbon na dati. Nag-provide yung blue ribbon. Ay, hindi po. Pinag-pray ni Jesus Christ, yung 2 isda, tsaka 5 tinapay, dumami. At may sobra pa yung ilang basket? 12 basket. Is it a miracle? It's a miracle. Imposible yun. Yung kagandahan pa nun is, alam na alam nyo ito dahil naganap ang lahat ng ito sa kalagitnaan nyo. So yung pinipreach ni Peter, okay, nakita mismo ng mga tao. Yung mga sinasabihan ni Pedro, nakita mismo ng mga tao na yun, yung mga miracle na ginawa ni Jesus Christ. Now this is the sad part. Punta tayo sa death ng ating Panginoon. So in Acts 2:23, gusto ko pong makinig po kayo dito na part na to. Itong si Jesus, nasa simula pa ipinasya na ng Diyos na ibigay sa inyo ayon sa kanyang plano. Okay, ito po yung sinasabi ko po kanina, na kapag babasahin mo lang siya, yung initial mong makikita, hindi mo siya maintindihan. Kasi meron siyang deeper meaning. So babalikan natin, pumasok siya sa Israel Sunday. Yan yung tinatawag na Palm Sunday. So this is the last 5 days ni Jesus Christ. Yung huling 5 araw. Nagigets? Okay, sisimulan ko po. So yung Palm Sunday na yon, winelcome siya ng mga Israelita. Sino to? Ito yung mga sinasabihan niya din sa preaching niya. Okay? So yung mga nag-welcome sa kanya, ito yung nakikinig ngayon sa kanya. Just imagine, if I will be Peter, tapos kayo ito. Okay? Imagine nyo lang po. Pero hindi po ko si Pedro, si Jess po ako. Okay. So yung Sunday, pumasok siya. Pumasok siya sa Jerusalem. Tapos, on Monday, pumunta siya sa Herod's Temple. Yung Herod's Temple na yun, nahahati yun between the Jews and the Gentiles. Nahahati yun. Ngayon, yung Gentiles area, ginawa nilang bentahan. So, nagkaroon ng business sa church. Siyempre, hindi yan gusto ng Panginoon. Kasi, ginagawa nila, nagbebenta sila ng kalapati, nagbebenta sila ng mga kambing, tupa, baka, para ialay. Okay? Para ialay. Ngayon sabi ni Lord, hindi pwede yan. Kasi yung templo ko is for prayer and for worship. Hindi for business. So, nag-iskandalo si Jesus. He has that righteous anger. Nagalit siya. At pinagtutumba niya yung mga mesa ng mga nagbebenta sa loob. Okay? So, pag meron po kayo nakita dito nagbenta ng kambing, kalapati, pwede nyo pong yung mesa. Wag yung tao. Wag yung tao. Okay. Nung Tuesday naman, nagturo siya sa temple. Kasi na-cleanse niya na yung temple nilinis niya na. Ngayon nagturo siya. Nung nagturo si Jesus Christ, yung mga audience niya was still the same. Kung sino dito, at then kung sino yung nakikinig sa kanya ngayon, siya pa din yun, sila pa rin yun. Okay. Pagkatapos yan, sa kanya pagtuturo, siyempre may mga taong hindi ka magugustuhan. At yun yung mga Pharisees, saka yung mga scribes, saka Pharisees. So nagaling sa kanya yon. Then inaway nila si Jesus Christ. Nung pag-away nila, this already Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Pagdating ng Thursday, nagkaroon sila ng Lord Supper sa gabi. Ano yung Lord Supper? Hindi, yung huling hapunan, Last Supper yon. Last Supper. Okay, anong pinagkaiba nun? Yung Last Supper, 12 pa sila. Yung Lord Supper, 11 na lang sila kasi umalis na si Judas. Okay? Nung umalis na si Judas, pagkatapos nun, hinugasan ni Jesus Christ yung mga paa ng disipulo. Pagkahugas niya nun, lumabas sila sa garden. Yung garden na yun, hindi yun malapit. Ay, hindi yun malayo. That's around 1 kilometer lang nilakad ni Jesus Christ. Yung Garden of Gethsemane na kung saan siya nag-pray. Nag-pray siya. Kaso, tinulugan siya ng kanyang 3 disipulo. So, yung nangyari din doon, Thursday night. Nandun na si Judas, kasama yung mga soldiers, yung mga Roman soldiers dahil dadakpin na nila si Jesus Christ. Pagdakip kay Jesus Christ, ano yung ginawang sign ni Judas? It's a kiss.
Lalaki si Judas, lalaki si Jesus Christ. So boys, okay lang. Pero it's a sign of betrayal. Okay? It's a sign of yung ginawa ni Judas. Okay. So yung pagkadakip nila, of course, na gustong protektahan ni Peter. Ba? Kinuha niya yung espada, tinaga niya yung isang soldier, natanggal yung tenga. Pagtanggal ng tenga, binalik lang ni Jesus Christ another miracle that even to the point na hinuli na siya ng mga tao na yon, ginawa niya pa ng miracle. So pagkatapos niya, dinala siya sa temple at inusig siya. Inusig siya, pinapili between kay Barabbas at kay Jesus Christ. Sino yung pinili? Si Barabbas. Ngayon, after that, Thursday night, pagdating ng Friday morning, alas 6 o madaling araw, nagsimula naglakad si Jesus Christ papuntang Golgotha. Paglakad niya doon sa Calvary na yon, tinulungan kasi hindi niya nakaya yung kabigatan ng cross kasi bugbog na siya bago pa lang niya pasanin. Tinulungan siya ni Simon the Cyrene. Nung tinulungan siya ni Simon the Cyrene, pagdating ng alas 9 ng umaga, hang na siya. Okay? Hang na siya. Nakahang na siya. At pagdating ng alas 3, wala na siyang buhay. Nagigets nyo? The last 5 days of Jesus Christ. Now, tingnan nyo to. Yung katotohanan na sinabi ni Pedro. Itong si Jesus, nasa simula pa'y ipinasya na ng Diyos na ibibigay sa inyo ayon sa kanyang plano. Imagine niyo nagpipreach ako dito, kayo yung nag-welcome, kayo din yung nagpapako. At the same time, kayo din yung ngayon sinasabihan ko. Just imagine the scenario. Nung sinabi ni Peter na lahat ng ito ay nakaplano, ano yung mararamdaman niyo? Sinabi ni Pedro lahat ng ito ibinigay ko sa inyo ay nakaplano. So meaning, lahat ng event na nangyari for the last 5 days, alam nyo na kayo yung mag-welcome sa Kanya, pero kayo rin yung magpapapako. So parang binisto lang din ni Pedro yung ginawa ninyo sa Panginoong Yesus. Pero yung kagandahan nun, maa-amaze sila at the same time, nakukonvict sila kasi bakit na plano? Kasi bakit nakaplano? Nagulat ang lahat dahil nahuli nila ang kanilang mga sarili na sila ang mga taong tinutukoy ni Pedro na nagpapatay sa kay Jesus. So just imagine ni-reveal mismo, it's a direct rebuke. Direct revelation yun na ginawa ni Pedro na, uy, kayo din yung nag-welcome sa kay Jesus Christ. Kayo din yung nagpuri sa Kanya. Kayo din yung nakinig sa sermon niya, pero kayo din yung magpapapako sa Kanya. Just imagine how painful yung unang sermon ni Pedro. At lalo silang na-convict dahil lahat ng ito ay nakaplano na. How to understand that? Ganito po yun. Isi-simplified ko siya in a way, in a modern time na, alam niyo po yung mga vlogger, nagpapanggap na pulubi. Okay? Let's say, ganyan. Nagpapanggap. Tapos, siyempre, hingi ng tulong. Kuya, may tubig ka ba dyan? Kuya, may ano ka ba dyan? Tapos, tandaan nyo, naka-video sila. Secretly, di ba? Naka-video yan, patago. Tapos, yung ginawa mo, hindi mo sila tinulungan. Tapos, lumabas ka sa video. Masakit? Naging masama ka, di ba? Naging masama ka. At ganun-ganun yung nangyari sa kanila. Na nabisto nila yung sarili nila na sila yun. Nakaplano na So meaning may naka-video na. Naka-video na. Na-set na yun lahat. Tapos mahuli mo yung sarili mo na hindi mo tinulungan. Kasi nagpanggap na vlogger. Nagigits nyo? How painful it is na mahuli nyo yung sarili nyo na kayo yung nagpapako kay Jesus Christ. Ang sakit nun. Mabuti sana kung tinulungan mo. Kung ikaw yung tao na tumulong, okay yun. Tapos lumabas ka sa video. Pero hindi Ikaw yung nagdulot kung bakit napako si Jesus Christ. Diba ang sakit?
At yun yung unang sermon. Just imagine the first sermon, how painful it is na i-rebuke ka ng tao na tumulong kay Jesus Christ, na kasama, na nandun ka pa eh. Nung nagpakain si Jesus Christ, nandun ka. Nung ginawa yung mga miracle, nung sa kasal, nandun ka rin. Nakita mo lahat. Tapos ikaw din pala magpapapako sa kanya. So just imagine. So, people will think na kung si Jesus ang Messiah, bakit naging biktima siya? Tama, di ba? Pwede naman eh. Pwedeng hindi eh. Pwede siyang mag-back out. For the last 5 days, pwede siyang umalis. Pwede siyang hindi pumasok sa Jerusalem. Pwede siyang hindi pumunta dun sa temple. He has the choice. Pero hindi niya ginawa. Bakit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan? Oo nga naman. He has that power pero hindi niya pa rin ginamit. Bakit hindi siya gumawa ng isang bagay upang pigilan ang pagpapapako sa krus? Bakit nga ba? Because yung punto dyan, Jesus submitted to the plan of the Father. Kailangan niyang sumunod. At yung tawag po dyan sa pagsunod ni Jesus Christ o yung nakaplano na yon ay determinate counsel and foreknowledge. So pag sinabi pong determinate counsel, yung determinate, ito yung appointed, ito yung destined. Pag sinabing counsel, there is the design. So yung appointed na design doon sa plano, kailangang matupad. At yung magtutupad nun ay si Jesus Christ. So kung ano yung nakadesign, hindi pwedeng lumiko ka doon o lumihis ka doon. Kailangang matupad. Kasi alam din ng Panginoon paano yun gagawin. Okay? Nagigets? Nagigets? Okay, sige. So bigyan natin ng example. Paano yun na maintindihan natin yung determinate counsel. Sa Luke 22:21 to 27, nandito sila sa Last Supper. Ito yung sinasabi ni bro kanina, Last Supper. Ngunit makinig kayo, kasalo ko sa mesang ito ang taong magtatraidor sa akin, sapagkat ayon sa itinalaga ng Diyos, ang anak ng tao ay papatayin. Ngunit nakakaawa ang taong magtatraidor sa akin. So parang unang tingin natin, parang walang meaning. Check natin. Kasalo ko sa mesang ito ang taong magtatraidor sa akin. So this is speaking of present time. Kasi kasama ko ngayon. Nagsasalita si Jesus Christ, yung mesa na to, nandito si Judas. Okay? So this speaks about the present. Sapagkat, ayon sa itinalaga ng Diyos, ang anak ng tao ay papatayin. So this was planned before pa. So you have the present, you have the past. Ngunit nakakaawa ang taong magtatraidor sa akin. So this speaks about the future. Nakikita po natin yung design. Yung determinate counsel, nakadesign na yon. Nasa mesa na yon, uupo yung traidor. Nasa mesa na yon, itinalaga na yon ng Lord na mangyari yung meeting na yon, yung supper na yon, way back pa. At yung plano na pagpatay sa kanya, nakatalaga na yon. Pero yun nga lang, nakakaawa yung magtatraidor sa kanya. Hindi pa yun nangyari kasi nasa mesa pa sila. And that is Thursday. After 24 hours, dun na yung pagtraidor nangyari. You get? Ganun po kaano yung ating Panginoon. God is not sitting on the throne and watching His people on earth. God maps out the earth. He purposely ran the world. That is His sovereignty. Kung sa tingin po natin na yung Panginoon natin ay walang ginagawa, Lord, bakit parang ang layo mo? Lord, bakit parang hindi kita maintindihan? Lord, bakit parang ganito yung nangyayari sa buhay ko? It doesn't mean na walang ginagawa ang Panginoon. He already knows what was in the past. He knows what's in the present at alam niya rin yung mangyayari sa future. So ginagawa yon ng ating Panginoon. And just imagine na you are on that preaching na tinukoy ni Lord yung past, tinukoy ni Lord yung present, at tinukoy ni Lord yung mangyayari. You will be convicted. Kasi yung tinutukoy ni Jesus Christ doon at ni Pedro ay yung kasalanan ng mga taong nagpapako sa Kanya. You understand how painful it is? Maya-maya, maintindihan pa po ito natin. So yung third natin will be yung pag-resurrect ni Jesus Christ. Okay, pakibasa po ng 24 to 28.
Okay. Thank you so much. So tatanungin ko po kayo, yung pagkabuhay ba ni Jesus Christ nakaplano o hindi? Nakaplano? Are you sure? Okay. Sige, sabi dito, ngunit pinalaya siya ng Diyos sa pagdurusa at muling binuhay. So after, on the third day, si Jesus Christ ay nabuhay. Let's count the very most common issue pala. Friday siya namatay, di ba? Plus 3 days. So dapat Saturday, Sunday, Monday. So on the third day, bakit po Sunday? Di ba? Okay. Because of the time. Okay, ano po natin yun na. Yung counting po kasi noon is from dawn to dawn, from sunrise to sunset. Yun yung counting sa Greek. So yung 6 to 6, one day. 6 p.m. to 6 a.m., another day. From 6 to 6 again, dun siya nag-rise up. So on the third day. Okay, so kapag may nagtanong po sa inyo, sana may naintindihan nyo yun. May explain nyo yung from dawn to dawn na explanation. Okay, 29. Mga kababayan, malinaw na hindi tinutukoy ng ating ninunong si David ang kanyang sarili dahil namatay siya at inilibing. At hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nilibing. Si David po, hindi naman po siya nilibing outside the Israel. Nilibing lang din siya within the Jerusalem. So si David ay propeta na alam niyang nangako ang Diyos sa kanya na ang isa sa kanyang mga lahi ay magmamana ng kanyang trono. At dahil alam niya kung ano ang mangyayari, ipinahayag niya ang muling pagkabuhay ng Mesiyas. So yung death, yung resurrection, it was already been planned. Okay, so hindi na sorpresa yon. Hindi na sorpresa. Na hindi siya pinabayaan sa mundo ng mga patay, hindi nabulok ang kanyang katawan. Siya'y walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay saksi rito. Okay. So yung bagay na po na to, kung tayo po ay isang witness, kung naka-witness tayo ng isang krimen, possible yung mangyayari nun, hindi ka makakatulog. Sino naka-witness na ng isang krimen? Di kayo nanonood ng investigador ni Mike Enriquez? Ay, yung nangyayari dun sa sa isang witness, hinahide na lang yung kanilang mukha, di ba? For their protection. Kasi kabadong-kabado din sila. That is on the side ng isang krimen. Pero dito, yung pagkabuhay ni Jesus ay hindi krimen, kundi isang miracle. So yung nangyari is, eto na yung pag-declared ng Panginoon na mabubuhay yung aking anak. At kaming lahat ay saksi rito. Ilan yung nakita sa kanya na nag-resurrect siya? Na mababasa po yan sa 1 Corinthians 15:6. At siya ay nagpakita kay Pedro, yung unang disipulo, at pagkatapos ay sa 12, dun sa 12 disciples. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa higit na 500 kapatid, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. So, hindi lang siya nagpakita sa 12 niyang apostles, may 500 plus pa siya na witnesses. So, meaning, nung namatay si Jesus Christ, nung namatay siya, alam ng mga tao na sila na yung nagpapako sa kanya. And then, there are witnesses also na nakita na nabuhay siyang muli. And possible, those 500 witnesses were also the same person na nagpapako sa kanya. Just imagine kung gaano kasakit yun. What if hindi si Jesus nabuhay? Ano mangyayari? Diba nakaplano? Tama, diba? Nakaplano. What if hindi? Hindi siya nabuhay. Walang bahay ni Manuel daw. The wrong teaching. What if hindi siya nabuhay? That is a wrong question. Kasi mabubuhay si Jesus. It's not about the what if, kundi
Ito yung determinate counsel, nakadesign na talaga siya. So, hindi ka pwedeng what if, maybe, walang ganon. Kasi once the Lord plan, mangyayari at mangyayari yon. Okay? Kung kagaya nga ni Judas, let's say kung hindi si Judas yung magbe-betrayed, the Lord will use somebody else to portray yung ginawa ni Judas. Naintindihan po natin? Kasi kailangang mangyari yon. The redemptive plan is determinate counsel. So yung plano na yon, nakadesign na lahat yon. Yung validation of atonement, yung victory over sin, yung guarantee of eternal life, and God's power over death. So maintindihan po natin na yung resurrection ni Jesus Christ, kung bakit siya dapat mabuhay para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Yung kaligtasan na yun, it will be over sin. Ngayon, yun yung nire-rebuke ni Peter. Yung kasalanan ng mga taong pinagpipreach niya, gusto niyang magkaroon ng solusyon yun. Magkaroon yun ng saving grace ba? Yung saving grace, yung saving faith na gustong sabihin ni Lord. Ano yung pong ibig sabihin nun? Ganito po yan. Kung ako po ay isang manginginom, ako po ay isang drug addict, at ako po ay isang masamang tao, tapos kayong lahat po ay Kristiyano. Okay? Kapag tinanong niyo po ako na naniniwala ka ba kay Kristo? Parehas tayong naniniwala. Naniniwala kayo, naniniwala din ako. Kasi nadidinig ko na eh. Pero yung faith nyo will be different from my faith. Yung belief nyo will be different from mine. Kasi ako, kaya kong manginom, iinom ako, tapos sasabihin ko, yes, Jesus Christ, Diyos yan. Okay. Pero yung pagkakaintindi ng saving faith ninyo ay iba yun. Kasi kung ako naniniwala, dapat makita ko din yung sarili ko na nananalangin ako sa Kanya. Dapat makita ko yung sarili ko na nagsiserve ako sa Kanya kasi naniniwala ako sa Kanya, na Diyos siya. Pero kung naniniwala lang ako at walang ginagawa, walang may nangyayari, hindi yun saving faith, hindi yun saving grace. Magkaiba yun. That is just yung normal lang na makamundo lang na pananampalataya. At nangyayari yan sa Pilipinas at dito sa Saudi. Ang daming Pilipino na naniniwala na may Diyos pero hindi makita sa simbahan. That's yung pagkaiba ng saving faith at ng saving grace sa mga ordinaryo lang na faith. Because kung totoo kang naniniwala sa Diyos, you will see yourself sitting on its church at hindi nasa bata. Araj, okay. So yung fourth point po natin, the exaltation of Jesus Christ. Yung pagdakila sa sa kay Hesukristo. So, on 33, iniluklok siya sa kanan ng Diyos. So, nag-resurrect na siya, di ba? Nandun na siya sa langit. Iniluklok siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang banal na Espiritong ipinangako sa Kanya. Ibinuhos naman niya sa amin ang banal na Espiritu na siyang nakikita at naririnig nyo ngayon. So, yung nangyari dito, the reason why Peter preached that way, the reason why merong conviction yung pag-preach ni Peter, it's because somebody was empowering him. At yung nag-empower sa kanya ay yung banal na Espiritu. Because imagine, sinasabi ko nga po sa inyo, 3.5 years na nag-mission si Jesus Christ at never nag-preach yung mga disciple doon. Only Jesus Christ preached. And this is the first sermon ni Peter. Sapagkat hindi si David ang umakyat sa langit, ngunit sinabi niya, wika ng Panginoon sa aking Panginoon. Sabi ng Father to the Son, umupo ka rito sa aking kanan, hanggang sa gawin kong iyong apakan ang iyong mga kalaban. Kaya ngayon, dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita. So yung binanggit po natin kanina, na lahat ng ito, kailangang malaman ng mga nakikinig sa kay Pedro. Just like sa atin ngayon. Kailangan nating malaman yung salitang gospel. Because the gospel is the life, the death, the resurrection, and the exaltation of Jesus Christ. So ngayon, nandun na si Pedro. Malaman lahat ng Israelita na si Jesus na pinako nyo sa krus ang tinalaga ng Diyos Ama na Panginoon at Mesiyas. So yung tao na nanggaling sa isang hindi kilalang lugar, walang silbing community,
maliit na community. Yung pumasok na itinuring yung Diyos, yun yung pinako nyo. So parang kapag nandun ako, hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung ano na yon, yung sakit na yon, kasi i-review ka face to face eh. I-review ka na yung tao na nandun sa cross, di ba bini-worship mo pa noon nung Sunday? Di ba magpaano ka pa ng palm eh. Pagganyan ka pa ng palaspas. Tapos nakinig ka pa nung nag-sermon doon. Tapos nung nag-miracle, nakita mo rin yung mga miracle. Pero pagdating nung Friday, nung nilitis na, ipako nyo yan. Diba? yung betrayal, yung feeling ni Lord during that time is napakasakit. Pero the response of the people na nakinig is ito. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? You see the response? Kasi ang ebanghelyo ng Panginoon, it gives us always the challenge. Kapag naiintindihan mo na yung ebanghelyo, naiintindihan mo na ang salvation, hindi pwede na wala kang gagawin. So yung mga nakinig sa Kanya, napukaw yung kanilang espiritu, napukaw yung kanilang mga ginawang kasalanan, and then here comes mga apostol, mga Ginoo, what shall we do? Anong gagawin namin? And this is what Peter said. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Hindi sinabi ni Pedro, tanggapin mo si Jesus Christ. Hindi mo yan mababasa. Yung parati diyang nandyan, magsisi kayo at maniwala sa Panginoong Jesus. So what's the point of this? Anong ibig sabihin nito? Bakit yun yung sinabi ni Pedro? To present the gospel is to reveal your sin. For God is a holy God and He hates sin. Ayoko man pong sabihin, pero as we present the gospel on this church, hindi po pwedeng superficial ko lang siyang ipipresent. Kasi ang ating pong Panginoon, napakabanal. Alam niyo po yung salitang banal? He is separated. Hindi siya kagaya natin. So kapag tayo, okay, we understand, we look on that cross, yung ginawa ni Jesus Christ sa Calvary, at wala man lang yung even 0.1 ng kirot sa ating puso, after nadidinig natin yung ebanghelyo, then there's something wrong. Then there's something wrong because yung dapat sa isang panambahan is we need to tell it what is the real gospel. If we love people, we will warn them of the consequences of sin. And that is, believe the Bible, for there will be no more warning once you're there. Mga kapatid, I'll be honest with you po. Hindi ko po alam kung lahat sa inyo ay guarantee na makakapagpunta sa langit. Hindi ko po 100% sure na ang lahat na nakaupo dito ngayon ay mapupunta sa langit. Pero, mahal po kayo namin. And we would like to tell you what is the truth. Yung gospel po, galit sa kasalanan. At we will not allow, and we will not just accept na patuloy po tayong mamumuhay sa mga sikreto at mga patagong kasalanan. Why? Because maniwala po tayo sa Bible. Kasi pagdating na nandun ka na sa impyerno, wala na pong warning doon. It will be yung penalty na aanihin na natin yung penalty. Secretly po tayong may mga karelasyon, secretly po tayong may ginagawa, secretly po tayong may tinatago sa ating mga kapatid, pero hindi po natin yung may tatago sa Panginoon. At yun yung sinasabi ng Panginoon na, ay sabi ni Pedro, magsisi ka. Because that's the first turning point, na talikuran mo yung ginagawa mo. Because para lang din yan sa inyo, para lang din yan sa atin, para lang din yan sa mga taong pinag-preach doon ni Peter.
Kasi nga, mahal ni Pedro yung mga taga-Israelita, kaya niya yun sinasabi. At kung bakit yan ngayon, naririnig niyo po sa amin yan dito, dahil mahal po namin kayo. At hindi po namin gusto na kapag nag-roll call sa mga nakapunta sa bahay panambahan doon sa langit, ay wala po kayo. Yung kagustuhan po namin na sana ay kasakasama po namin kayong lahat doon sa langit kapag nag-roll call. Pero yung una nyo pong gagawin, ang sinabi po ni Pedro, magsisi kayo. Ang mga taong pumupunta sa simbahan pero namumuhay sa mga patago at pasikretong kasalanan, hindi pwedeng sabihin ng isang lingkod ng Diyos na sa langit ka patungo. If I will be that person, masasaktan ako. Pero that is for my benefit. Kung bakit tayo nakakadinig ng ganitong salita ng Diyos, it's because the Lord has a plan for you na aahunin ka, ililigtas ka, aaunin ka sa ilog ng kasalanan or whatever situation you are right now, the Lord has a better plan for you. Yung plan ni Lord na yon is aahon ka sa kasalanan at baguhin ka. Pero walang mangyayari because there's something na kailangan natin gawin in the part of man, in the aspect of man, at yun nga yung sinabi ni Pedro. Magsisi tayo. Magsisi tayo. Mas maigi pang madinig ang masakit na katotohanan na galing sa Biblia at makita magbago kesa araw-araw nakikita sa simbahan pero patuloy namumuhay sa kasalanan. And it's a very great insult sa atin. Isang malaking sampal yun sa atin. Because pwede tayo mag-pretend sa katabi natin, sa makasama natin. Maganda yung damit natin. Oh, I go to church. Oh, I pray. Yes, you pray. Pero hindi po pwedeng itago yung mga sikreto nating ginagawa sa Panginoon. And that's the hardest part. Kung nadinig mo na ang ebanghelyo ng paulit-ulit at nalaman ang katotohanan pero mas piniling talikuran ng Diyos at mamuhay sa kasalanan, ang kasalanang yan ay walang kapatawaran. Para sa kasalanang iyan, hahatulan ka sa impyerno magpakailanman. Isa ka sa hindi makakapasok sa langit dahil mas pinili mong talikuran ang Panginoon. At ang sinasabi ko sa inyo, ang sinabi ni Pedro, magsisi tayo. Magsisi ka. When you understand the gospel, when you understand ang saving grace ng Panginoon na hindi pa huli, na kung bakit nandito ka at kung bakit nadinig mo yung mensahe na to. Because God wanted you to be saved. Don't harden your heart. Don't harden your heart because pag nandun ka na sa impyerno, there will be no more warnings. Wala nang pagbabala dun. Walang tubig dun. But you will be punished for eternity. Yung eternal damnation na yun, hindi pwedeng, after 2 months makakalabas ka, after 1 year makakalabas ka, hindi. That's for eternity. At yun yung gustong i-secure ni Jesus Christ sa ating topic ngayon. Yun na yung first sermon na yun, converted so many people and convict so many people. So just imagine how powerful that sermon is. Yun yung unang sermon. And God wanted na maligtas yung makikinig sa Kanya, ay yung mga nakikinig sa unang sermon na pagdakila sa kay Jesu Kristo. So mga kapatid, I want you to stand up po.